Magandang hapon sa inyong lahat. Ito na naman ang isang edisyon ng makabuluhang balita mula sa Eyewitness. Ako nga pala ang nag-isang tagapagbalita na si Mike Enriquez Iglesias. Aming babalita ang iba't ibang kaso na kung saan nasilaw ang mga mata sa iba't ibang kasalanan. Ang episode na ito ay pinangmatang The Lust of the Eye. Sa unang segment ng mga balita, isang babae na silaw sa ganda ng isang prutas nagkasala. Nandun ngayon sa Garden of Eden ang reporter nating si Pia Guadalupe. Pasok, Pia! Salamat, Mike. Magandang hapon po sa lahat ho ng taga-subaybay namin. Ngayon ho, gusto po namin interviewin ang kauna-unahang babae sa mundo na nagkasala. Halika ho kayo. Magandang hapon po. Maaari ko po ba malaman kung ano inyong pangalan? Eve. Eve yung pangalan ko. At maaari niyo po ba sa amin ibahagi ang nangyari po sa inyo at kung bakit po kayo nagkasala? Ganito kasi yun. Naglalakad ako, tapos bigla na lang ako may nakitang puno, tapos nakakabighani siya sa mata, tapos may nakita akong bunga. Yung bunga niya, makinang. Lumapit ako ng lumapit, biglang pinitas ko yung bunga, tapos kinain ko na siya, tapos ewan ko, bigla na lang naubos ko na. Dahil ho ba sa kagandahan ng prutas, kaya niyo po nagawa yun? Oo, nakakabighani kasi yung prutas, nakakabighani yung kulay niya, basta hindi ko masabi. At sa kasalukuyan po, ito po ba yung puno sinasabi nyo? Actually, hindi ito yung punong yun eh. Actually, ito yun. Ito yung punong yun. Naubos ko na nga yung bungi. Nakakabighani nga po. So ay malinaw na dahil po sa pagkabighani ng kanyang mga mata sa punong ito at ang prutas, siya po ay nagkasala. Ako nga po pala, si Pia Guadalupe mula sa Eyewitness. Salamat, Pia! Sa ikalawang segment ng ating mga balita, isang babae naging asin sa pangalawang tingin. Live tayo ngayon sa lugar ng Sodom and Gomorrah na kung saan naganap ang mga pangyayari. At nandun ngayon ang kasama nating reporter na si Love Another. Love, insert! Ngayon, kung saan na isang lalaki nagduduksa dahil sa pagkawala ng kanyang asawa. Sir? Sir, pwede po bang pakikwento ang nangyari? Nung nakita ko kasi yung Sodom and Gomorrah, ito sagana sa mga pagkain tsaka sa tubig. Tapos hindi ko pala alam sagana rin to sa kasalanan. So, ano na po ang nangyari? Binalaan kami ng Diyos, papalis na kami dyan. Biglang lumingon yung asawa ko. Tapos, ito na siya ngayon. Ano po yan? Ito naman yung asawa ko kasi sabi nung anghel sa amin, huwag kang lilingon. Huwag kang lilingon. Tapos, lumingon siya. Tuloy, naging asin na siya. Kaya binalot ko na lang. So, ito po tayo ngayon. Nakita po natin ang asawa niya ay naging asin. Ito po si Love Another para sa Eyewitness. Balik sa'yo, Mike. Salamat, Love! Isang kilong asin naman dyan! At sa pangatlo nating segment ng mga balita, isang binatilyong nakalabosos at huling-huli sa aktong paninilip. Nandoon ngayon ang kasama nating si Donna Bariwan at nag-ahatid ng report mula pa sa presinto ng Israel. Donna, take it! Yes, nandito po tayo ngayon sa Presinto Gis kung saan nakakulong ang isang binata dahil sa paninilip. Atin pong kakausapin yung biktima na itago natin sa pangalang Bathsheba. Miss, totoo bang sinilipan ka nung suspect? Opo, totoo po yun. Kitang-kita ako habang naliligo ako, nakatitig siya sa akin. Ngayon naman kakausapin din natin yung suspect. Sir, totoo pa ba yung inaakusa sa inyo ng biktima? Opo, totoo lahat ng sinasabi niya. Ano po bang ang nag-udyok sa inyo para gawin niyo po yung krimen na yon? Dahil yun sa mga pagbabasa ko ng malalaswang pahayagan, tsaka pagpapanood ko ng mga malalaswang panoorin. So yun, Mike, nakita natin na ang pagbabasa at saka pagpapanood ng masamang
masamang babasahin at ganoon din ng masamang pinikula ay nakakadulot ng masamang epekto. So ito po si Donna Bariwan para sa Eyewitness. Salamat, Donna. Mag-iingat ka, baka ikaw nang sinisilipan yan. Live po yun sa Israel. Sa sunod ng ating segment, isang pasyente sa Bethany Hospital ang may lung cancer. Alamin natin ngayon ang balita kung anong naging dahilan kung bakit siya nagkaroon ng cancer. Nandun ngayon si Cara Carrera David para sa report. Cara, kami! Andito po ako sa Bethany Hospital at atin pong i-interviewin ng isang lung cancer patient. Atin po siyang papanayamin. Sir, paano niyo po nakuha ang sakit na to? Kasi nakita ko sa TV tsaka sa mga barkada ko na nanigarilyo sila. Kala ko okay, kaya sinubukan ko. Na-curious kasi ako eh. Pero di katagalan nagkaroon ako ng sakit. Di ko alam na masama pala madudulot nito. Kaya sabi nga nila, nasa ulit talaga yung pagsisi. Salamat po. Mike, nakikita natin ngayon ang masamang nadudulot ng paninigarilyo sa ating katawan. Salamat, Cara. Kaya mag-iingat tayo mga kabataan sigarilyo, baka tayo naman ang susunod na magkaroon ng lung cancer. At sa huli ng ating segment, isang sakyan ang naaksidente kaninang madaling araw. Ano kaya ang pinagmulan ng aksidenteng ito? Nakatutok doon si Jay Turok para sa karagdagang report. Jay, come on down! Hapon at nandito na naman po tayo sa isang ospital at interviewin po natin ng isang pasyente. Ano po bang nangyari po sa inyo? Yung sasakyan ko bumangga sa divider doon sa may Makapagal Highway. Bakit po? Ano pong dahilan? Yun eh. Nilunod ko sarili ko sa alak. Problema kasi sa bahay. Gusto kong lang palipas ng oras. Ayun po. Nilunod niya po ang kanyang sarili sa alak. At buti hindi po kayo nalunod. Ito po, muli. Nakita po natin sa buhay niya na masama ang dulot ng alak sa ating buhay at sa ating pamilya. At syempre sa kanya. Ito po ulit si Jay Turok ng Eyewitness. Back to you, Mike. Salamat, Jay, sa inyong balita. Natapos na naman ang isang edisyon ng Eyewitness para sa mga kabataan. Bantayan nyo ang inyong mga mata sa mga bagay na binibigay ng mundong ito. Alagaan nyo at gawin nyo para sa tamang paraan, para malayo kayo sa kapahamakan at kasalanan. Muli, ito na naman ang inyong tagapagbalita na si Mike Enriquez Iglesias. Muli at nagsasabi sa inyo na hindi namin kayo tititigan.